We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Yes, yo mga kaibigan. Welcome back sa ating program. Enero, Pebrero. Ang bilis tayo. No? We're now on the second month of the year, 2023. Wow. There's just so many things ahead of us. Tapos na yung birthday mo. Ngayon, birthday ko naman. Ay, nga pala. Malapit na tayo. Ano ka na tayo? 55? 56. 56? Ay, mas matanda ka sa akin. Ako 53 lang. I know. Totoo, mas matanda ako eh. Ate Maru. Kaya ko siya tinatawag na ate para huwag niyong malaman na talaga hong matanda. We are just so blessed today, mga kaibigan. I hope you are doing well, doing fine with what you have. And then alam niyo naman ang ating programang We Can Do It ay every Sunday yan. Napapakinggan ito sa FEBC Radio TV, sa Facebook at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din sa channel 185 sa GCTV tuwing Sabado ng umaga alas 6:30. Yan. Kaya nakutan, February, Love Month. No? There's just so many things. Right. But most of all, we experience the love of God. That's true. Alam mo, Ate Maru, ang love ng Panginoon dapat talaga umaapaw ng husto sa mundong ito. Tama. Love is the answer. Ang mga kanta, it's all about love songs. Yeah, that's true. Kaya lang, unfortunately, hindi talaga nakikita ng tao yung katotohanan ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Tama. Yun, kasi yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos, it's unconditional, hindi nanunukat. Right. It's always faithful. Oo. Ano siya? It has joy, it has peace. Di ba? Yun yung love. Love is patient, love is kind. Lahat na perfectness, is there such a word as perfectness? Perfection, right? Yes, perfection. Yeah. Lahat na perfection. Well, galing sa Panginoon yan kasi perfect no? Kaya lang noong nilalang niya tayo, nagkasala tayo. Yeah. Kaya nadungisan yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal. Kasi yung love ng mundo, love ng mga love songs na nakikita natin, it's always selfish. Correct. Na hindi naman lahat, pero yun yung broken-hearted, hiniwalayan mo ko, pinalitan mo ko, and it's... So, layuan mo ako, yung mga ganun. Alam kaya ng mga bata yung kantang yan? Alam nila yan. Alam ko yan ng bata pa. So it's tough, no? Yeah. I mean... Ngayon, may mga songs na ibang genre na kuminsan anger naman, yung lumalabas. However, we go back to, sabi nga ni Michael Jackson, it's all about love. Yeah. It's all about love. Hindi mo sabi ng love. It's all about love. Pero, there's truth in that. Pero how do we really understand what love is? Yeah. So that's a matter of understanding it. Kasi by default, tayo selfish tayo. Tama. By natural default natin, selfish tayo. Yeah, I'm just looking at, even my relationship with my wife, pagka nakita ko na yung okay na agrabyado ako. Naisahan ako. Masakit yung pagkasalita niya, gano'n. Oo, tama. You react right away dahil nasasaling yung pride ko.
Yeah. You know? Mm-mm. Mm-mm. Well, kaya, bakit natin binabanggit? Kasi February month Yeah. nagsimula Sa tayo. love month. Love Oo. month. Mm-mm. Pero at the same time, we always look at ano ang response, ano ang kasagutan ng Diyos na lumalang sa atin na punong-puno ng pag-ibig. Amen. You know? Yes, yes. Kaya ang totality ng Diyos, it's love eh. Mm-mm. Pero hindi natin maintindihan ng love kung walang right. You know, hindi talaga natin maintindihan yung love kung walang justice, walang true, walang right. So lagi pong magkasama yan, truth and love. Yeah. You know, justice and mercy. Hate. Hate and love, love. you know. So yun yung gano'n na kaya ang FEBC ay gustong i-connect ang mundo sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yes. Yun ho ang mission natin sa FEBC. At yun ho ang mission actually natin. Lahat tayo. Yes. Lahat tayong mga lingkod niya na naniniwala sa Kanya, naniniwala sa katotohanan ito. Therefore, kailangan nating ipagsabi. Nababanggit ko to, Ate Maru, kasi alam mo naman, nalangin tayo, ang FEBC, meron tayong malaking gawain sa Myanmar. Yes. Okay, and we continue to broadcast in Myanmar. Patuloy niyong ipanalangin ng Myanmar kasi yung military na nangmumuno ngayon, na inagaw doon sa mga elected government, ay they are really ruling out of selfishness, practically. So, kaya ang mga tao ay yung elected government na patalsik, they are fighting again to regain their power. So nag-aaway, nagbabakbakan. Yeah, that's right. You know, it's sad. It's really sad. However, ang gusto namin banggitin sa inyo, out of those tragedies, war, ang report sa atin is maraming tumatawag sa Diyos. Amen. At nakakakilala sa Diyos. Dahil ho sa kanilang mga nangyayari sa buhay nila ngayon. Kasi hindi ka basta-basta makaka-travel makakabiyahe, no? Yeah. Kahit yung mga missionaries natin, yung mga evangelists natin, hindi ka basta-basta makakabiyahe na pumunta sa lugar, mag-evangelize. Yeah. Dahil you're gonna meet checkpoints. May military, militia checkpoints or military checkpoints. Hindi mo naman kilala yung mga tao doon. Minsan mga nagiinuman lang, mga asing na. Yeah, that's true. Mga trigger happy na. So, pero we've been hearing more and more reports na maraming nakikita na tumatanggap sa Panginoon at lumalapit sa Panginoong Jesus. Yeah. At nakikita nila, Ate Maru, actually noong Christmas season, meron tayong may ministry na kaibigan ng FEBC. In fact, isa sa mga board member ng FEBC Thailand. And meron siyang mga churches na sinuportahan para lang magkaroon ng Christmas celebration sa simbahan. So yung mga pwede pang makasama sa makapagbukas ng simbahan ay nandun, meron silang mga ministries doon. And marami silang mga inimbitahan na hindi mga Kristiyano. Okay. At ang Myanmar kasi it's a strongly Buddhist country. Yeah. At nakita nila yung sabi lang, kayo pala mga Christians, ganyan kayo. Sumutulong kayo. Kasi nga tumutulong sila doon sa mga naapektuhan ng giyera, na nahihirapan. And we've been supporting that. We've been praying for that. And praise God. Wow. Out of the evil ng intent ng tao, comes goodness. And the love of God is overflowing more than the evil, the darkness of this world. Yeah, usually kasi when there is persecution, no, I mean,
panalo pa rin ang Yeah. Lord, ano? Yeah. The Lord allows it for us to realize na, hey, wala kang magagawa. Mhm. You just have to look up. Look Yeah. at me, because Right. I will give you strength. I will give you life. Mhm. So, ganun eh. So, tayo na nakikinig ngayon, and we have all the freedom to worship God in anywhere, anytime. We will not take this time for granted. Right. Right. Oo. Na we will go in through that, no? But God is so good to our country. Mhm. Our country na ini-spare niya tayo. So we have to realize na the freedom that we have comes from the Lord, at we have to share the Lord Jesus Christ to others. Right. Right. For us to be in one spirit, in unity. Oo, kasi And Auntie Maru, you look at history, Mm-mm. every time a country has freedom, they fought for it. yeah, right. They really fought for it. So lives were spared, lives were given to fight for freedom. Kaya pag-ingatan ho natin yung freedom natin, and we need to always thank those who fought for freedom. That's true. And yes, anything might happen, anything could happen here in this world. Tanggalan tayo ng freedom. Nakita rin natin yan sa China. You know, yung sobrang lockdown nila, mga nag-aklasa na yung mga tao. Kasi sabi nila, we want freedom. Yeah. Sobra na, you know. And kaya we always would look for that freedom na based on love, at makikita lamang ho natin yan, mapagkakaloob lang sa atin ng totoong-totoo ng ating Panginoong Jesus na babalik uli. Amen. Amen. Wow. Thank you, Lord. Thank Yan you, yung Lord, message natin. Thank you. Thank you, Jesus. So, ano tayo, maging masigasig tayo sa pagmamahal ng Panginoon, i-share natin sa iba, especially ako, I still have so many loved ones na hindi pa rin nakakilala sa Panginoon. I'm really praying papaano, but then the Lord knows. The Lord knows them, each one of them. Ganun din, manalangin po tayo palagi sa Panginoon, sundin ang kanyang mga utos. Kasi that's where we get closer to Him, we get the strength, we get the assurance that hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. That's true. Kaya, mga kaibigan, in a few minutes, we'll have another guest dito sa ating program. Excited, no? Kasi people are just being blessed kaya naging part din sila ng ating program. So, today, sa ating samba natin night, ay mayroon tayong special guest. So for the meantime, we'll pause for some short music and then we'll be right back. Oh, yes. Today is another special day dito sa ating program. We can do it. At alam mo naman, we start with a month with a devotional. And we are so thankful that our lives have been filled by the Word of God, filled by the Holy Spirit. And I'm so glad na every month ay may na-invite tayo ng mga pastor. Ang pastor natin in the Fellowship of the Lord. At narito siya, very special friend din, naging friend natin for quite some time. At siya po, nagkakakitaan uli. Yes. At walang kupas. Siya po ay senior pastor ng Covina Church of the Nazarene for 12 years. She was born and raised in Manila. And also mayroon din siyang media ministries. One is Moment with God, Tagle siya. And then yung pangalawang media ministry niya is entitled Come, Let's Talk to God. This is the Sunday service nila. And then Taglis din. So we are so blessed today to have our guest pastor sa ating samba natin, si Pastor Sunny Rivera. Welcome, Pastor. Thank you, Pastor, for joining us. Thank you, Sister Maru, Pastor Jonathan, for having
What a beautiful day na first Sunday ng February. Ako'y nakumbida nyo and it's always been an honor. And I'm so glad to see you. Talaga naman, ang panahon ngayon sa akin parang wala kayong pagbabago, para kayong dalawa may fountain of youth. Talaga pagkaanak ng Diyos parating ang aura nandoon. Oh, praise God, praise God. Hindi tayo God is tumatanda good. sa Panginoon. Pastor, we are just ready to hear from you as you share Psalm 20 as our devotional dito sa Samba natin. So take it away, Pastor. Maraming salamat, Sister Maru. Again, I'd like to express my appreciation sa FEBC DZAH broadcasting dito po sa Amerika. And I know na ang lahat kayo ay sumamba na sa Panginoon at coming February, soon it will be February 14, it's the love month. Kaya nga po, gusto ko i-share sa inyo isang favorite verse ko sa Bible. I mean, chapter pala, other than Psalm 23rd, kasi dito natin makikilala yung isang hari na nagtiwala sa Panginoon. Wala siya ibang pinagkakatiwalaan kung hindi ang ating Diyos, na nasabi ni Sister Maru na ang Psalm 20 ay isang bagay na dapat natin matutunan. Kahit sa sandaling minuto, oras na ito, gusto ko lang sanang maibahagi sa inyo to sa araw na ito, na ang Psalm 20 ay isang scripture na magbibigay sa atin ng encouragement, pagiging matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon, sapagkat yan po ang ginawa ni Haring David. Yan po ang Psalm of David. Okay, gusto ko i-share ngayon sa screen niyo. Kaya ako share to during my reflection po, ay gusto ko na rin mag-pray through the scripture. Gusto kong matutunan natin kung paano po gamitin ang scripture sa prayer. Yan po ang mahalaga sa atin, kasi we are using God's word. Tandaan natin yan, hindi tayo mag-iimbento ng salita sa prayer, kung hindi gamitin natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Okay, gusto ko i-share sa inyo ang scripture na gusto ko ibahagi sa inyo. Sana nakikita niyo po at maliwanag makikita niyo sa verse 1 to 9. Babasahin ko lang po sa inyo. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of God of Jacob protect you. May He send you help from the sanctuary and give you support from Zion. May He remember all your offerings and regard with favor your burnt sacrifices. May He grant you your heart's desire and fulfill all your plans. May we shout for joy over your salvation, and in the name of our God set up our banner. May the Lord fulfill all your petitions. And now I know that the Lord saved His anointed. He will answer him from His holy hill, holy heaven, with the saving might of His right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord of our God. They collapse and fall, but we rise and stand upright. O Lord, save the King. May He answer us when we call. Alam niyo po, hindi ko muna alisin sa screen yung scripture. Just like what I said, if you can follow me through, ang gusto ko i-share sa inyo, according sa scripture, ito po si King David sa kanyang personal experience, sa kanyang all throughout his life, he trusted God regardless. Yan po ang mensahe na gusto kong ibahagi sa inyo. Ano pong nangyayari sa panahong ito at sa mga panahon na nagdaan? Maraming nasawi, maraming nawalan ng trabaho, nagkaroon ng inflation, sobra-sobra, tumaas sa mga bilihin, at napakahirap talaga ang buhay ngayon, lalo-lalo na siguro ang mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, talagang hindi po madali ang buhay. But then, dito sa scripture na to, matututunan natin
kung paano gumawa ang Diyos, kung paano ang heart ni King David, ang kanyang, ito po'y intercessory, parang prayer. Kaya sabi niya rin sa umpisa pa lang, may the Lord answer you in the day of trouble. Kaya sa akin, titignan natin yung experience ni Haring David dito, kung paano siya iniligtas ng Panginoon, kung paano ang personal experience niya sa ating Diyos. At matatandaan niyo yung laban niya kay King David, kay Goliath, okay? Si King David ay nagwagi sa kanyang pakikibaka kay Goliath sapagkat yan ang kanyang pinanghawakan simula nung umpisa pa nung siya ay nakibaka kay Goliath. Alam natin na tinalo niya si Goliath, alam din natin na pinatay niya yung higanting yon sa harapan ng maraming tao. Kasi why? Because he fully 100% trust God. And kilala rin natin si David because of that. He became a man after God's own heart. Malapit na malapit po siya sa puso ng Diyos. At etong sinulat ni David na ito, ang hangad niya sa atin ay magkaroon din tayo ng personal encounter at experience sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya rito, may He send you help from the sanctuary and give you support from Zion. May He remember all your offerings. Siguro marami sa ating mga nag-sacrifice, marami sa atin nag-alay sa Panginoon. Yan ang papanalangin natin ngayon at may He grant your heart's desire. Alam niyo po, isa sa mga famous verse sa Bible, tatanggalin ko na po to at mag-uumpisan tayo manalangin. Ang isa sa mga pinaka-favorite verse ko sa Bible, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya si King David, makikita niyo rito, ganun na lang ang pag-delight niya sa Panginoon. Alam natin ang buhay niya hindi naman perfect, but then he knew when he humbled himself before God, he was forgiven and he was given a second chance. At alam natin na siya ay na-retain niya ang kanyang relationship with the Lord because God gave him and forgave him. And alam natin na ang relasyon na ito kailangan din natin pangalagaan. So, allow me to start in prayer. Alam ko po ang marami sa inyo, nawa yung mga nanonood ngayon sa araw na ito, ay kayo po ay magkaroon ng iba yung pananampalataya. Ang hangad ko lang naman sa araw na to, sa araw na ito na lahat ng desire ng puso ninyo ay tugunan ng Panginoon, i-grant niya. Sabi naman ni Jesus Christ, ito di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all the things will be added unto you. Biruin niyo yun. Kaya ganon ang pagtitiwala natin sa Panginoon. We trust God regardless. Mag-umpisa tayo sa panalangin at gagamitin ko po ang scripture. Kung gusto nyo, pwede ko uli i-share screen sa inyo yung scripture and we will go from there. Okay? So, okay, mag-umpisa po tayo sa umpisa pa lang. Dear Heavenly Father, today, maraming salamat kayo po ang Ama naming Diyos na nakaluklok sa kalangitan. Sapagkat ang araw na ito, Panginoon, ay mahalaga po sa amin na malaman namin kayo po ang Diyos na mahabagin. Kayo po ang Diyos na banal sa pinakabanal. Maraming salamat sa inyong pangalan na siya pong nakaukit sa aming puso. Alam po namin, Panginoon, na kapag ito'y nangyari sa amin, na kami may personal relationship sa inyo at ang inyong pangalan, ang inyong banal na pangalan, ang siyang dinadala namin, kami po'y matututo sumunod sa inyong kalooban dito sa mundo hanggang sa langit. Kaya nga, Panginoon, maraming salamat po na sa araw-araw kami pinagkakalooban nyo ng tinatawag naming daily bread, which is today, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ang Psalm 20, ito pong pangahawakan namin na tawag naming daily bread. Ang inyong salita, ang inyong pangako, ang inyong mga kayang gawin sa aming buhay. Kaya, Panginoon, alam namin na sasagutin nyo, tutugunin nyo ang mga panalangin namin in the day of trouble. And your name, O God, the name of God of Jacob, kayo po ang magpoprotekta sa amin sapagkat ang pangalan ninyo ay dakila at makapangyarihan. Lord, maraming salamat sapagkat hindi kayo nagbabago
Kayo po'y magpapadala ng tulong simula sa sanktuaryo kung saan kami nanambahan, Panginoon. Kayo po'y magpapadala ng support sa mga nangangailangan. Dalangin ko sa mga araw na ito, kayo po ay ang Diyos namin na hindi po kami kailanman makakalimutan sapagkat aalalahanin nyo lahat ng tinatawag namin sinakripisyo namin para sa inyong kaluwalhatian. Kaya, O Diyos, alam namin na you will grant the desires of our heart and fulfill all your plans. Ang plano namin, Panginoon, sineset aside namin to sapagkat gusto namin sundin ang inyong plano sa buhay namin. Sa gayon, Panginoon, according din sa inyong salita, may we shout for joy over your salvation. Panginoon, sa araw na ito, kailangan po namin nang ma-experience ang totoong kaligtasan, Panginoon. Siguro marami sa mga nanonood ngayon lang makakarinig o makakapanood ng panalangin ito na based sa Scripture, Panginoon. Ano bang ibig sabihin namin, Panginoon, kung sinasabi ninyo sa amin, kami may kaligayahan, kami may shout for joy over our salvation because of what Jesus has done on the cross. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong dakilang pangalan and in the name of God, we lift up your banner, O Lord Jesus Christ. Wala na pong iba kung hindi ang banner ng pangalan, ng dakila mong pangalan, O Jesus. May the Lord fulfill all your petitions. Lord, kaming lahat, hindi lang ako mag-isa nananalangin. Marahil sa oras na ito at sa araw na ito, yung mga nanonood, Panginoon, kasama ko silang nananalangin, Panginoon, sa oras na ito, ang Panginoon namin will fulfill our petitions. Panginoon, kung may mga nangangailangan ng kalakasan, ng kanilang pananampalataya, Lord, kayo ang source ng aming faith. Ngayon, Panginoon, kung may nangangailangan ng kagalingan ng may mga sakit, Panginoon, will you send your words and heal them? Kung may nangangailangan, Panginoon, ng maraming bagay, relationship issues sa kanilang pamilya, Lord, you are the restorer of every broken relationship. Panginoon, sa oras na ito, hangad namin, Panginoon, na kayo ay tumugon sa panalangin namin. May the Lord fulfill our petition. God, kaming lahat na nananalangin ngayon sa oras na ito, nawa ang inyong salita ay binabalik po namin sa inyo. Ipupulfill nyo to sapagkat ang aming trust sa inyo, Panginoon, we will trust you regardless of our situation. Now I know the Lord save His anointed. Lord, Panginoon, maraming salamat sapagkat hindi lang po ako nag-iisa na pastor. Marami sa aming mga tagapaglingkod ay nananalangin sa inyo. Lord, kaming lahat ay hindi po mapapahiya sapagkat you will answer us from your holy heaven, and that saving of your right hand, Lord God, would always be to your people. Maraming salamat, Panginoon. Ito po'y sinabi niyo rin sa inyong salita. I have set the Lord before me. He is at my right hand and I will never be shaken. God, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Maraming tao na nagtitiwala sa mga bagay dito sa mundo. Ngunit kami, Panginoon, ay magtitiwala lamang sa inyo. Sabi nga sa Scripture, Panginoon, some trusted in chariots, some in horses. Panginoon, yung mga matataas na opisyal sa panahong na iyon, yun ang mga may karapatan lamang na magkaroon ng chariot at horses. Pero sa panahon ito, wala na po nun, Panginoon. Ang marami, Panginoon, sa panahon ngayon, maraming nagtitiwala sa mga pangako ng mga politicians, and we know, Lord God, our faith would only be trusting you, the Lord our God. Lord, ang mga lahat ng mga nilalang dito sa mundo, mayaman man o mahirap, lahat to'y magko-collapse. And one day, Lord God, we will face the King of Kings and the Lord of Lords. And we know, Lord God, you will answer our call today. Thank you, God. Once again, we give you praise, we give you glory. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa ninyo sa buhay namin. And I believe, Father God, you heard our prayer. Hindi lang ako, Panginoon, kundi lahat ng mga manonood, lahat ng manonood pa, at yung mga manonood pa, Panginoon, respond, Lord. And I know you will answer to our call. And this is our prayer
Yours is the kingdom and the power and the glory now and forever. Amen. 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 Wow. Thank you so much, Pastor Sunny. And our time is so limited. Thank you so much po. Maraming salamat. And again, good start for us for February, and Yes. ang blessing ho ng Panginoon sa atin. Ito po ang programang We Can Do It, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din po sa channel 185 sa GCTV. Sa pangalan po ni Pastor Sunny Rivera, ito po ang inyong mga lingkod, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. Maraming salamat, Pastor, sa uulitin. At for the meantime, we just would like to say goodbye and see you again next week dito sa ating program, We Can Do It! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.